ng kaligtasan. Ngunit bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, tayo po muna ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ano man ang ating gawin, mga minamahal, ay gawin po natin ito sa magitan po ng ating mga pananalangin upang ang paglalangis ng ating mahal na Panginoon ay sumaatin po. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala. Because your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee, that is Lord. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Lord, anoint thy words, that is Jesus. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinigas now, right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin at kawalatiin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal at magandang gabi po para po sa inyo lahat, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, mga kababayan na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ito, mga minamahal programa po natin. At ito po ang Miracle Hour under the banner of Jesus, Miracle Crusade International Ministry. At patuloy po namin pinapaabot ang aming pong mga pagbati, mga minamahal, aming pagluwalhati sa kabanal-banalang pangalan ating mahal na Panginoon. All the glory, honor, and majesty only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings, for dearly beloved Assistant Pastor, to dear beloved children, to whole blessed Almeda family. Pleasant evening po sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewers. Ating pong mga kababayan nandun sa ibayong dagat, mga OFW, mga minamahal na patuloy pong nagpapagal para makatulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon at makatulong din po sa kanilang mga pamilya, sa mga beloved brethren po natin, mga minamahal sa dako ng Qatar, Dubai Outreach, mga minamahal sa dako ng Taiwan, sa dako ng Singapore, sa dako ng Malaysia, sa dako ng Japan, sa dako ng Italy. Mga minamahal ang gawain ng Panginoon ay tunay na lumalawak. Purihin ang ating mahal na Panginoon, hindi lamang po dito sa buong Luzon, Visayas at buong Mindanao, maging sa ibayong dagat ay nakarating na po ang banal na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng ministeryong ito. At tayo po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat malayang-malaya pa tayong nakakapangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At sinasamantala po natin ang pagkakataong ito, mga minamahal, sapagkat sa magitan ng ating pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, maraming pinagpapala, mga minamahal, mga buhay, binabago ng Diyos, mga karamdaman, mga minamahal, pinapagaling ng Panginoon, mga tao na tinanggihan na ng doktor at mga ospital, may mga taning ng buhay, mula ng kanilang makilalang mahal na Panginoon, ilalim ng ministeryong ito, sila po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Mga buhay ay binabago. Imagine, dating bakla, dating tomboy, ngayon ay tunay ng babae, tunay ng lalaki, dating mga ex-convict, mga minamahal, mga hired killer, masasamang uri ng tao, mga minamahal. Yan po ang kapangyarihan ng ating buhay ng Diyos na walang sino mang matigas na puso ang hindi kayang palambutin ng ating mahal na Panginoon. Yun ang kapangyarihan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mong pagpapatuloy, pag-aralan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, mga minamahal, ihanda ninyo ang inyong ballpen at mga papel, inyong mga Biblia, lalo tigit sa lahat ng inyong mga sarili. Minamahal, focus po tayo sa pakikinig upang i-bless tayo ng mahal na Panginoon. Mapakain natin ang ating mga kaluluwa sapagkat ang salita ng Panginoon, ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Hindi natin pwedeng mapakain ang ating kaluluwa ng mga literal na mga pagkain. Tanging salita ng Diyos ang kabusugan ng ating mga kaluluwa. And let's talk about the topic, the Lord's dwelling place, yung tahanan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito ng ating pinag-aaralan, many people are mistakenly believe that our God, the creator of heaven and earth, dwelleth in the temple made by man. Marami po ang nagkakamali ng akala, that is mistakenly believe. Na ang akala nila, ang conclusion nila, ang kanilang paniniwala
ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, that is God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yan po din ang Diyos ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Nag-ingat sa kanila, mga minamahal, sa kabundungan ng Talipulo mula sa kamay ng mga bandidong Abu Sayyaf. Sila po ay nakawing ligtas. Mga minamahal, year 2000, pinakita ng Panginoon minsanan pa na ang gawaing ito ay pinapatnubayan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Many people are mistakenly believe. Mali po yung kanilang paniniwala na ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay nananahan sa templo na linikha at linilok ginawa ng kamay ng tao. No, mga minamahal, marami tayong mga reference, mga minamahal, mga supporting verse, biblically written, na nagpapaliwanag, nagpapaunawa na ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, ay hindi siya nananahan sa templo na ginawa ng tao. Instead, siya po ay nananahan sa templo na siya mismo ang lumikha. Unang talata, ating pong basahin ng Biblia from the book of Acts chapter 17, verse 24. Ano po ang sinabi ng Biblia? God that made word and all things therein, seeing that He is Lord of heaven, and He is the Lord of earth, dwelleth on the temple made, mga minamahal, with hands, not in the temple made with hands. So maliwanag na ang ating buhay na Diyos ay hindi po siya nananahan sa templo na ginawa ng tao. Hindi siya nananahan sa templo na linikha, mga minamahal, ng tao. Sabi ng Tagalog, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay na narito, siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at Panginoon ng lupa, ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. So maliwanag ang sinabi ng Biblia. Ito po'y dagdag na karunungan, na kaalaman, mga minamahal, na ang ating buhay na Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan. How big is God? Sabi ng Bible, following verse, mga minamahal, from the book of Acts chapter 7, verse 48 and verse 49, sabi ng Biblia, mga minamahal, heaven is my throne, and earth is my footstool. Sabi ng mahal na Panginoon, ang langit, ito lamang ay tungtungan ng aking mga paa, mga minamahal, or trono, sabi ng Biblia, at ang lupa ay tungtungan lamang ng mga paa ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, sa English version, King James 11:16, mga minamahal, 16:11 ng King James, from the book of Acts chapter 7, verse 48 and verse 49. Howbeit the Most High dwelleth not in the temple made with hands, as saith the prophet. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will ye build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? Sa Tagalog, ang sabi dito, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng kamay ng tao, gaya ng sinasabi ng mga propeta. Ito po'y mga minamahal 1,000 years ago na ipinipreach na ng ating mga beloved prophet, mga minamahal, ating mga beloved apostles, maging sa ating panahon ngayon, ng Diyos nating pinaglilingkuran ay, mga minamahal, hindi pwedeng manahan sa templo na ginawa at linikha ng tao. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, sa 49, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? So makita mo, mga minamahal, na ang ating buhay na Diyos ay confirmed according to the Bible. Mga minamahal, ito po ay nagpapahayag na ang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan. The heaven is His throne and the earth is His footstool. Mga minamahal, imagine how big is God. Napakalaki ng Panginoon para ilagay mo siya sa isang katedral, ilagay mo siya sa isang gusali, mga minamahal, o isang kapilya. Hindi siya magkakasya sapagkat sabi ng Biblia, ang langit ay kanyang trono at ang lupa, mga minamahal, ang mundong ito na ating kinagalawan ay tungtungan lamang, minamahal, ng kanyang mga paa.
to confirm mga minamahal kung saan po nananahan ang ating mahal na Panginoon, sapagkat Biblia po ang ating papagsalitain upang maunawaan natin mga minamahal na ang Diyos ay nananahan sa puso at isip ng bawat isa sa atin. We are spiritual temple. Tayo po yung templo ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin mga minamahal from the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 after verse 17, mga minamahal. Ano po ang sinabi ng Biblia? Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you, dwelleth in me. To all beloved believers, mga minamahal, sa lahat po ng mga saints of God, mga minamahal, sapagkat yung saints of God, yan po'y ina-address ni Apostle Paul every time na meron siyang sulat sa church ng Efeso. Ang kanyang itinalagay, introduction niya sa kanyang letters ay to the saints of Efeso, to the saints of Pergamos, to the saints of Corinthians, to the saints of mga minamahal Philadelphia. So, yung word na saints, it is the person doing what is the will of the Father. Kapag tinawag kang santo, ibig sabihin, lumalakad ka ng ayon sa kalooban ng ating Ama na naandun sa langit. That's why, mga minamahal, tatawagin kang santos. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, ng ating pinag-aaralan, tayo po yung pinapanahanan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ang templo ng ating buhay na Diyos. Ayon sa verse 16 ng 1 Corinthians, mga minamahal, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Sa atin po nananahan ang templo ng Panginoon, not in literal temple made by men. So confirm ang sinabi ng Biblia, according to the verses, mga minamahal, na sinabi ng 1 Corinthians chapter 16 and verse 17, na tayo po ang pinanahanan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, sa Tagalog, mga minamahal, hindi pa ganinyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Amen? Kaya nga po, ang Diyos nating pinaglilingkuran, wala sa harapan natin, wala sa likuran natin, wala sa kaliwa natin, wala din sa kanan natin, bagus ang Panginoon, mga minamahal, ay nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Even, mga minamahal, sabi ng Bible, heaven is my throne and earth is my footstool, pero kayang manahan ng Panginoon sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Kaya wag tayong magtaka, mga minamahal, kapag ang isang tao'y panahanan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Ito po yung kailangan, mga minamahal, ng bansa ng Pilipinas. Para mawala ang korupsyon, mawala ang krimen, mawala, mga minamahal ko, yung rape, mga minamahal, cases ng rape sa iba't ibang lugar, mawala yung kasamaan, mawala yung immoralidad sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, pagkat ang kasalanan ng tao, mga minamahal, ay abot na sa langit. At dahil sa kasalanan ng tao ay malapit na pong wasakin, gunawin ng Panginoon ang mundo, mga minamahal, dahil sa kasalanan ng tao. So ang tanging solusyon lang ng tao ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung ang tao ay tatanggap sa Diyos, mga minamahal, mananahan sa Kanya ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At kapag manahan sa Kanya ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ang magbabago sa Kanyang puso, magbabago sa Kanyang isip, mga minamahal, gagawin siyang bagong nilalang, bagong nilikha ng mahal ng Panginoon. Ang Kanyang pusong matigas ay gagawing puso na may laman. Ang kanyang espiritu na, mga minamahal, nag-uudyok na gumawa ng kasamaan, ito'y papalayasin ng Panginoon at papalitan ng espiritu na nanggaling sa ating buhay na Diyos. Kaya magtataka ka, dati-rating drug addict, ngayon na hindi na drug addict, dati-rating kriminal, mamamatay tao, pusakal, mga minamahal, mga taong halangang kaluluwa, they're willing to kill and to die, mga minamahal, handa silang mamatay, handa silang pumatay, mga minamahal. Imagine may mga taong pumapatay na para lang manok, mga minamahal, even na inosente ang tao, pinapatay nila, dahil wala silang takot sa mahal na Panginoon, dahil hindi sila pinaghaharian ng Espiritu ng ating buhay na Diyos. Ngunit kapag ang tao ay maglingkod sa Panginoon,
magpasakop ang tao sa kalooban ng Diyos, tumanggap sa mahal na Panginoon ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating buhay na Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, repent and be baptized each and every one of you for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tatanggapin mo yung gasa ng Espiritu Santo, sapagkat kapag tanggapin mo ang Espiritu ng Panginoon, dahil tayo po ay templo ng Diyos at sa atin nananahan ang Espiritu ng Panginoon, at tanggapin mo ang Espiritu ng Panginoon, tatanggap ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan, mga minamahal, na higit pa sa kapangyarihan, mga minamahal, ng anumang kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa. Power greater than their power. We need power greater than their power. Sapagkat, mga minamahal, kawawa ang tao na walang Espiritu ng Diyos. Gagawin siyang alipin na Satanas. Kapag inutusan siyang magnakaw, magnanakaw siya, sapagkat alipin siya ni Satanas. Kapag inutusan siyang pumatay, papatay siya dahil alipin siya ni Satanas. Hindi niya kayang i-control yung kanyang sarili. Not unless kung ikaw ay possessed ng Holy Spirit, ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, you have power greater than their power. Kaya mo silang sawatain, kaya mo silang pigilan, dahil nasa iyo ang kapangyarihan higit pa sa kapangyarihan ni Satanas. Nasa iyo ang kapangyarihan higit pa sa kapangyarihan ng demonyo. Nasa iyo ang kapangyarihan higit pa sa kapangyarihan, mga minamahal, ng mga mangkukulam. Nasa iyo yung kapangyarihan higit pa sa kapangyarihan ng anumang uri ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon na higit pa sa anumang kapangyarihan. Kaya iba kapag ikaw ay anak ng Diyos. Iba kapag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ikaw ay pinapatnubayan, linalangisan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya we are the temple of God. And because we are the temple of God, mga minamahal, the Spirit of God dwelleth in us. Yun po ang sinabi ng Biblia. So hindi siya nananahan sa templo na linikha ng kamay ng tao, siya ay nananahan sa templo na siya mismo ang lumikha. Mga minamahal, ikaw at ako ay linikha, hindi kamay ng tao, kundi tayo linikha sa kamay mismo ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 17, mga minamahal, meron tayong aral na mapupulot dito. Sa verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Sa Tagalog, mga minamahal, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito, mga minamahal, ay tayo. Amen? God's holy temple is a holy temple. Bakit kailangan maging banal ang templo? Sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi siya mananahan sa isang templong marungis, dahil ang Diyos ay malinis. Hindi siya mananahan sa isang templong hindi banal, dahil ang Diyos ay banal. Hindi siya mananahan, mga minamahal, sa isang templong marumi, sapagkat siya'y Diyos, mga minamahal ko, ng kalinisan. Kaya before tayo panahanan ng ating mahal na Panginoon, isa-sanctify tayo ng Holy Spirit. Ipupurify tayo ng Holy Spirit. Lilinisin ka, lilinisin ako, lilinisin tayong lahat. At kapag tayo po'y malinis na, mga minamahal, mananahan na sa atin ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At ang Holy Spirit, that is the seal of our redemption, patunay na ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggang, ikaw ay patungong langit, mga minamahal, kung saan ito ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. So sabi ng Bible, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Kapag sirain mo ang templo ng Diyos, sisirain ka rin ng mahal na Panginoon. Wasakin mo ang templo ng Diyos, wawasakin ka rin ng mahal na Panginoon. Kaya nga, sa church natin, mga minamahal, although biblically, wala tayong mababasa na bawal ang uminom. Wala tayong mababasa biblically na bawal ang magsigarilyo. Pero itong bersikulong ito po included, mga minamahal, para patunayan natin kung papaanong ang mahal na Panginoon ay nais niya ikaw at ako, each and every one of us, individually, na matuto tayong ingatan yung templo natin, sapagkat ito ay pinapanahanan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay templo ng ating buhay na Diyos. So sabi ng Bible, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Kapag wasakin mo ang templo ng Diyos, wawasakin ka rin ng mahal na Panginoon. Imagine, kapag uminom ka,
mga minamahal, kaya nga sa mga inumin, may mga naka-level doon na drink moderately, sapagkat kapag sumobra tayo ng inom, palagi tayo nagiinom, masisira po mga minamahal ang ating mga atay, lalong-lalo na kung alcoholic, matatapang ng mga inumin. Sa bagay, mga minamahal, hindi naman kami ang bumibili niyan. Hindi naman kami ang gumagastos para uminom kayo. Tama po yan dahil minsan may uncle ako na sinaway kong uminom. Ang sabi niya, wala kang pakialam. Hindi naman ikaw hindi naman pera mo ang ibinibili namin. Tama po yun, mga minamahal. Pero our concern, mga minamahal, ay higit pa sa inyong concern. Sapagkat kapag uminom kayo ng uminom, masisira ang inyong atay. Kapag magsigarilyo kayo ng magsigarilyo, masisira ang inyong baga. Winawasak ninyo ang templo ng Diyos. Sinisira ninyo ang templo ng mahal ng Panginoon. Magtitake ka ng drugs, syrup, magtitake ka ng shabu, mga minamahal, mga inuming nakakasira sa katawan. Sinisira mo ang templo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sino mang magwasak ng templo ng Panginoon, wawasakin ka din ng Diyos. Kaya huwag kang magtaka. Yung bottom line yan ay pahihirapan ka ng karamdaman. Magkaroon ka ng sakit na TB. Masisira ang iyong atay. Masisira ang iyong baga. Imagine, mga minamahal, every single stick of cigarette lose 1 minute and 15 seconds of your life. Imagine, ha? Sa isang stick ng cigarette, sabi ng mga scientists, ng mga doctors na pinag-aralan, mga minamahal, kung ano ang epekto ng sigarilyo sa katawan ng tao, every single stick of cigarette lose 1 minute and 15 seconds of your life. Ganoon, mga minamahal, ang impact, ganoon ang balik. Mga minamahal, ang sarap hit-hitin ng sigarilyo, ang sarap magpalabas ng usok, but not knowing, mga minamahal, sinisira mo ang sarili mong baga. Anong po ninyo, rough estimation, mga minamahal, of cigarette expenses. Imagine na, magkano ang sigarilyo sa loob, mga minamahal, magkano ang each single stick of cigarette? 8 pesos. Amen? So yung 8 pesos na yon, 15 pieces, ito'y rough estimation lang, 15 pieces ang nagagamit mo sa loob ng isang araw. So 8 times 15, mga minamahal, is 120 pesos yung nagagastos mo a day sa sigarilyo. Tapos, 120 pesos a day, yan po sa loob ng isang buwan, 30 days, mga minamahal, per month po ito, ay umaabot po ito ng 3,600 pesos ang nagagastos mo. Wala kang kamalay-malay, mga minamahal, para mong sinusunog lang yung pera mo. Dahil nga sa sigarilyo, sinusunog natin, parang sinusunog lang din natin yung ating pera. 3,600 pesos, that is monthly, mga minamahal, na ating ginagamit sa loob ng isang buwan. Times 12, 3,600 times 12, ito'y umaabot, mga minamahal, ng 43,000. Mga minamahal, pwede na tayong makapagpatayo ng bahay. Pwede na tayong magpuhunan ng isang malaking negosyo, mga minamahal, kapag meron tayong ganitong. Pero makita mo, mga minamahal, nasasayang na ang pera mo. Amen? Tapos, mga minamahal, sinisira mo pa yung baga mo. Sa inumin naman, sinisira mo ang atay mo. Kaya, mga minamahal, malaki yung nawawala sa atin. Tapos, winawasak pa natin yung templo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Which is biblically, ang sabi ng mahal na Panginoon, "He that defile the temple of God, him shall God destroy." Yan po yung reason bakit natin, mga minamahal, ipinapangaral na huwag magsigarilyo, huwag mag-inom, sapagkat sinisira natin yung templo ng ating mahal na Panginoon. So tayo ang templo ng Diyos. That's why linilinis tayo ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan yung mga believers, mga Kristiyano, pinapaalalahanan tayo, sinasaway tayo, tinuturuan tayong lumakad ng may kabanalan, maging malinis, mga minamahal, loob at labas ng ating pong puso, ng ating templo, sapagkat tayo po ay pinapanahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa Matthew chapter 21, verse 12, basahin natin ang Biblia. Ang pagkakataong ito ng ating mahal na Panginoon sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 12 hanggang versikulo 13. Ang sabi rito, mga minamahal, "At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng mga nagbibili at nangamimili sa templo. Ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagbibili ng kalapati.
At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Siyempre, ang ating buhay ni Diyos, ang kanyang expectation, the temple is the house of prayer. That is the house of praise. Ibig sabihin, that is holy, banal. So, kahit ikaw, hindi mo expect na yung templo, mga minamahal, literal temple, imagine literal temple lang nga yan, ginawa nilang palitan ng pera, may mga lamesa sila doon, bintahan ng kalapati, palitan ng pera, kung ano-ano yung kanilang ipinagbibili, sapagkat ginawa nilang palengke, mga minamahal, sa kanilang panahon yung templo ng Diyos. Samantalang sabi sa verse 13, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Ginawa nilang mga minamahal yungib ng mga tulisan, yung templo ng ating mahal na Panginoon. At pagdating ng ating mahal na Panginoon, natural, hindi po natuwa ang ating buhay na Diyos. Binuwat yung kanilang mga lamesa, sila itinaboy ng ating mahal na Panginoon sapagkat sabi niya, my Father's house is the house of prayer. My Father's house is the house of worship. Yung templo, mga minamahal, literal temple, imagine, lininis nga ng mahal na Panginoon. Kung ang literal na templo ay nililinis ng Panginoon sa Matthew chapter 21:12 and verse 13, itinaboy niyang mga tulisan, itinaboy niyang mga nagbibenta ng kalapati, itinaboy niyang mga minamalang nagpapalit ng pera, itinaboy niya sapagkat ginawang palengke ang templo. Ito itinaboy ng mahal na Panginoon. Lininis ng Diyos yung templo. Imagine, mga minamahal, kung ang literal temple ay nililinis ng Diyos, how much more yung spiritual temple, which is itong ating katawan, mga minamahal, ang templo ng ating mahal na Panginoon. So, yung concern ng mahal na Panginoon ay maging pure tayo, maging sanctified tayo, mga minamahal, maging banal, maging kaaya-aya sa kaniyang banal na harapan. Kaya ito po ay nililinis ng Diyos, hinuhugasan ng mahal na Panginoon. Kaya sometimes mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon ay masakit. Sabi ng Bible, the word of God is powerful than the two-edged sword. Yung salita ng Panginoon ay quick and powerful, matalim. Yung salita ng mahal na Panginoon. Kaya kahit saan ka magtago, kapag ikaw ay makinig ng salita ng mahal na Panginoon, tatamaan ka ng salita ng mahal na Panginoon. And then, wag tayong ma-offend kung tayo po ay nasasaktan. Tayo po ay tinatamaan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang layunin ng Diyos, mga minamahal, ay maging perpekto tayo sa kanyang banal na harapan sapagkat tayo po ay templo ng ating mahal na Panginoon. Naalala ko tuloy yung isa nating kapatiran. One time, nandun siya sa isang outreach, minamahal, at nangangaral doon ng preacher. Tinatamaan po siya, mga minamahal, dahil sabi niya sa kanyang sarili, ako ang pinapatamaan ng preacher na ito porkit alam nila yung kahinaan ko, ako ang kanilang pinapatamaan. Ang kanyang ginawa from Tacloban City, siya po ay pumunta sa ibang outreach, mga minamahal, sa dako ng Cebu. Pag-attend niya sa dako ng Cebu, tinamaan pa rin siya ng salita ng mahal na Panginoon. Ito po ay patunay, mga minamahal, yung sinabi ng Biblia, mga minamahal, the word of God is quick and powerful than the two-edged sword. Makapangyarihan, matalim, katulad ng dobling talim ng espada na kayang bumaon mula sa pagitan ng iyong kaluluwa, mga minamahal, at pagitan ng iyong espiritu, ng iyong katawan. Ganon ka makapangyarihan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating niya sa Cebu, tinamaan na naman siya ng salita ng ating mahal na Panginoon. So sabi niya, siguro nag-report yung worker sa Tacloban, mga minamahal, doon sa preacher sa Cebu. Kaya pagdating ko dito, ganun pa rin ang preaching, ako pa rin ang tinamaan. Mga minamahal, pumunta siya sa dako ng Maynila. Nakinig siya ng Bible study ng ating dearly beloved assistant pastor, beloved Mamadir, mga minamahal, at talagang tinamaan pa rin siya ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang layunin ng Panginoon ay hindi upang saktan tayo, mga minamahal, hindi upang insultuhin tayo. Amen? Hindi para i-discriminate tayo, hindi po ganoon ang layunin ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kundi ang layunin ng Diyos ay gisingin tayo mula sa ating pagkakatulog. Imulat ang ating puso, ang ating kaisipan sa salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang tayo po'y maging handa sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Huling talata po, minamahal, basahin natin ang banal na Biblia from the book of 2 Corinthians chapter 7
2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ito po ang sinabi ng banal na Biblia, salita ng ating mahal na Panginoon. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh, all filthiness of the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ito po ay hindi lang para sa isa. Ito po ay mga minamahal, applicable sa lahat ng mga nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Sa Tagalog, ang sabi rito, yamang taglay natin ng pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman, sa lahat ng karumihan ng Espiritu, at pakasakdalin natin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon, na huwag tayong mga minamahal makiayon sa mundong ito. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, the pure and undefiled religion, mga minamahal, ay walang iba, yung mga taong nag-iingat na hindi madungisan ng dungis, mga minamahal, ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, keeping yourselves to be unspotted of this world. Keeping yourself, tayo pong lahat, ingatan ang ating sarili na hindi tayo madungisan. Keeping ourselves to be unspotted of this world. Mag-ingat ka, mag-ingat ako, tayo pong lahat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mag-ingat tayo na hindi tayo madungisan ng dungis ng sanlibutan, sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng dumi, masyadong polluted. Polluted ang mundo, mga minamahal. Napakarumi ng mundo na ating ginagalawan. Kaya nga po nais ng ating mahal na Panginoon, i-separate natin, ihiwalay natin ang ating sarili. Hindi naman po ibig sabihin na pumunta tayo ng bundok, mga minamahal, at doon magtago, mga minamahal, doon tayo mag-ermitanyo dahil gusto nating ihiwalay ang ating sarili. Minamahal, sa mundong ito, hindi po ganun ang ibig sabihin. Ibig sabihin ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, be not conformed to this world. Huwag tayong sumang-ayon. Huwag tayong makiayon sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito nating ginagalawan ay napakarumi. Malapit na pong dumating ang ating mahal na Panginoon. Pag mag-take place ang rapture, in the type of rapture, sabi ng Biblia, mapalad yung alipin na madatnan ng Panginoon, ay ikaw ay lumalakad ng may kabanalan. Mapalad kapag dumating ang Panginoon at madatnan kang may malinis kang puso. Mapalad, mga minamahal, ang isang anak na Diyos na kung dumating ang mahal na Panginoon na ikaw ay naglilinis ng iyong damit na pangkasal. Ibig sabihin ay lumalakad ka ng may kabanalan. Iniingatan mo na hindi madungisan ang puso mo, ang isip mo. Inihiwalay mo ang sarili mo upang hindi ka, mga minamahal, madungisan ng dungis ng sanlibutan ito. Yan po ang layunin. Bakit kailangan natin palaging dumalo? Wednesday, Friday, Sunday, dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa magitan ng ating pagdalo, nakakasama natin ang mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos, sabay-sabay tayong umaawit, sabay-sabay tayong nagpupuri, at every time na tayo po'y sabay-sabay na sumasamba ng buong puso, sabay-sabay na umaawit, bumababa ang presensya ng ating mahal na Panginoon, at ang presensya ng Diyos, ito po ang naglilinis ng puso at isip natin. Hinuhugasan tayo, mga minamahal. Kaya nga ang Kristiyano, dapat ay palaging iiyak, luluha tayo sa ating pagsamba. Sapagkat kapag pumatak ang ating luha, ang mga puso nating tigang, minamahal, ito'y nababasa. Naalala po ninyo kapag ang lupa ay tigang, napakahirap bungkalin. Kapag ang puso ay tigang, mga minamahal, maglagay ka ng buto, hindi tutubo, hindi mabubuhay pagkat ang lupa ay tigang. Ano ang ginagawa para ang lupa ay lumambot? Binabasa ng tubig, naghihintay ng ulan ang mga magsasaka upang ang lupang tigang ay mabasa, sapagkat kapag ang lupang tigang ay mabasa, malambot na itong bungkalin. At kapag ang lupa ay cultivate, kapag ang lupa ay nabungkal, hindi matigas, mga minamahal, kapag ito'y lagyan mo ng buto, ang butong ito ay tutubo, lalago, at magiging mapagpamunga. Ganon din tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya't nais ng mahal na Panginoon, pigain ang ating mga puso sa ating paglapit sa Kanya. Mga minamahal, magpakumbaba sa harapan ng Diyos upang tayo po ay, mga minamahal, mahipo, mapalambot ang ating puso, tayo po'y makaiyak, mga minamahal, maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. At kapag maramdaman natin ang presensya ng Diyos, mga minamahal, matanggap natin yung pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga oras nito, purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoong Hesus.
tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin po natin ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, na siyang Diyos na may kapangyarihan upang magbago ng ating buhay. Para po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakakilala sa mahal na Panginoon, hindi pa po nakakalapit sa Diyos, tanggapin po ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabagat sabi ng Biblia, mga minamahal, magpabautismo ang bawat isa sa inyo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. So napakahalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan bago po tayo tumanggap. Ang 4 na reglamento ng kaligtasan, ang unang-una, minamahal ko, ay pananampalataya. Napakahalaga na tayo po'y makinig sa salita ng mahal na Panginoon, because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Kapag palagi tayong nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, itong ating programa, mga minamahal, Jesus Miracle Hour, ang layunin nito ay maihatid namin sa inyo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Upang mga minamahal, upang magkaroon kayo ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Every time na tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, lumalago ang ating pananampalataya. Pangalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi, heartily devotion unto the Lord. Mga minamahal, yung buong puso na pagsisisi sa mahal na Panginoon na hindi na natin babalikan pa ang ating kasalanan. Yan po ang totoong pagsisisi. May mga pagsisisi na nagsisisi na hanggang labi lang, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa ating mahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos ay buong pusong pagsisisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, sumunod po kayo sa aking sasabihin. Ito po'y ulitin ninyo. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ko sa magitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Kapagat mo ko, Panginoon. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kasama ng aking buong sambahayan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami manalangin po para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, Lord, the mercy of them, O God. Mabag po kayo sa aming mga kababayan. Mahal na Panginoon, kinig sa gabing ito. Abutin po sila ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka. Panginoon, ikaw ang tumatawag. Ikaw ang pumipili, ikaw ang nagliligtas, ikaw ang umahanap. Mahal na Panginoon, batid mo kung sino at nasaan ang mga tao ito. Gamitin mo ang programang ito, gamitin mo ang aming live streaming, mahal na Panginoon, ang miracle hour na ito. Maging bawat iya sa amin, bigyan mo kami ng kapangyarihan, katapangan, karunungan, na ipangaral ang salita mo sa panahon o hindi man kapanahonan, mahal na Panginoon, upang sa insaktong bilang ng mga itiligaw ay darating. Kabagan mo kami kababayan, mahal na Panginoon, kabagan mo sila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen na. At sa ating pagpapatuloy, tayo po muna dumako sa ating mga pananalangin para sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating pong supplication, ano man po inyong kailangan. Mga minamahal, ihiling po ninyo sa mahal na Panginoon. May mga problema kayo, idalangin po ninyo ang kalutasan. Pangailangan material, financial, spiritual. Ilapit po natin ito sa mahal na Panginoon. Hindi bingyang Diyos, mga minamahal. Sa amin ng Biblia, mga minamahal, the cry of the humble, mga minamahal, ganihirit. Kapag manalangin, ang mga taong mapagpakumbaba, matutuwid ang kanilang panalangin, mga minamahal, ay pinakikinggan ng Diyos. Ang pandinig ng mahal ng Panginoon, the ears of the Lord are always open to their cry. Kapag umiyak ang matutuwid, ang kanilang panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Tayo po'y manalangin para po sa ating pangailangan. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid mo ang aming pangailangan, Panginoon. Hindi pa po binubungan ang aming labi, ay alam mo na ang aming kailangan. You're the Lord that provide all our needs according to your riches and glory. Mayaman kang Diyos, kung ang aming mga hinihiling ay material lang na mga bagay. Kung kaya mo ngang ibigay sa amin ang langit, gaano pa kaya ang mga material na mga bagay nito. Ikaw mag-provide ng aming mga pangailangan
Mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, sa ating pong masiling, ipatong po ninyong inyong mga kamay sa ating TV screen, mga minamahal, at samayin po natin na namang karamdaman, gumaling problema, malutas sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, mercy on us, O God. Minsan na ba'y kabagan mo kamit kawan, iunat mo pong mapagpalang kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat iya sa amin, mahal na Panginoong Jesus, sa bangunang panalangin ng aming kagalang-galang na Pastor, sa pangalan ni Jesus, na makaramdaman ikaw ay gumaling, mga problema ikaw magbigay ng kalutasan, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of infirmities cast out right now, mga problema malutas, malabay, katugunan ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Purin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoong Hesus, at patuloy po tayong mga minamahal dumalo sa ating mga regular services dito po sa dako ng Tala, Zamboanga Outreach, mga minamahal, at ang ating oras. Every Wednesday po, mga minamahal, ang ating banal na gawain. Sa araw po ng bukas, alas 3 po ng hapon, at tayo po matatapos alas 7 po ng gabi. At this coming Friday, ating pong Friday service, alas 3 ng hapon, at tayo po matatapos alas 8 po, minamahal ko, ng gabi. At this coming Sunday, mga minamahal, Holy Supper na po natin, kung hindi po ako nagkakamali. Ang ating oras, LSG, mga minamahal, ng umaga, at tayo po'y matatapos ay alas 3 po, minamahal ko, ng hapon. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa ating mga kapatiran. Mga minamahal, pinapaabot po namin ang aming pangungumusta sa aming mga kapatiran sa dako po ng Ayala, sa dako po ng L6 Tungawan, sa dako ng Ipil, sa dako ng Malayal, sa dako ng Imelda, at sa dako ng Malanga, sa buong Zamboanga, sa lahat ng ating mga Muslim brothers na patuloy pong nakikinig. Kami naman sa iba't ibang panig ng Zamboanga, sa iba't ibang panig ng bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Diyos po, minamahal, ang magpala po sa ating lahat. At bago tayo dumako sa ating pagtatakip ng ating programa, tayo pong natin sama-samang manalangin, minamahal, upang ang Diyos ay magpala po sa atin. Tayo po'y mag-pray, mga minamahal. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, na matagumpay namin na isagawa, mahal na Panginoon, ng programa sa gabi ito. Salamat sa kalayaan na binigay mo sa amin, Panginoon, na may pangaral ang dakilang mong Ebanghelyo, mahal na Panginoon, sa aming mga kababayan. Langisan mo po ang mga salita mo, mahal na Panginoon, makaabot sa mga pusong uhaw sa iyong mga banal na salita, at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Pag-ingatan mo ang bawat iya sa amin, mahal na Panginoon. Sunod na mga panahon, kami makapangaral muli sa iyong mga banal na salita. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa gabing ito, leading prayer for beloved Honorable Pastor. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon, at luwalhatiin po ang kanyang dakilang banal na pangalan hanggang sa muli. Kami na malang aming pagbati, ang aming pinapaabot, at maging sa ating pong technician, beloved Brother Aljo Adugos, ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad, mga minamahal, ay nagpupurit, nagpapasalamat. Ang pag-iingat at biyaya ng Diyos ay sumaatin pong lahat. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. All my life, never knowing what I was reaching for.
we can